Welcome sa Boruto Series Recap Part 11. Kung gusto mong balikan ang mga naunang episodes, makikita mo sila sa channel playlist at sa description. Nandoon mula Part 1 hanggang Part 10 para hindi ka mahuli sa storya. Kaya simulan na natin ang recap. Nagpadala sila ng mensahe kay Boruto at sa kanyang mga kasama. Kung gusto nyong mailigtas si Denki, pumunta kayo sa Pier number 4. Pagkatapos nito, dumating si Kagura sa grupo ni Boruto at agad niyang nalaman ang sitwasyon. Sinabi niya na mas mabuting ipaalam nila ito sa Mizukage, pero tumutol si Boruto at ang iba pa dahil baka makansela ang kanilang field trip. Kaya pinilit nila si Kagura na sumama at tulungan sila, na kalaunan ay pumayag naman siya. Pagdating nila sa lugar, dinala rin ng mga kalaban si Denki. Sigaw ni Boruto, "Hoy, bitawan niyo si Denki, kung hindi kami ang kalaban niyo." Doon lumabas si Hachaya, isa sa mga pasaway, at sinabi, "Kung talagang gusto mong iligtas siya, lumuhad ka sa harap ko." Siyempre, tumanggi si Boruto. Kaya tinanong ni Kagura, "Ano ba talaga ang gusto mo?" Sumagot si Hachaya, "Ito ay laban ng Mist at ng Leaf. Wala kayong karapatang makialam." Pagkasabi niya nito, ginamit niya ang Mist Jutsu at agad na nabalutan ng makapal na hamog ang paligid. Sabi naman ni Mitsuki, "Sa barrier na to, walang makakalabas na tunog." At nagsimula ang laban. Nagkagulo ang dalawang panig, at nakisali rin si Kagura. Nilapitan siya ni Hachaya at sinabing, "May espada ka pero hindi mo ginagamit? Ang hina mo, paano ka magiging swordsman ng Mist? Kahihiyan ka lang sa aming village. Mas mabuti pa, patayin mo na lang si Boruto at ang mga kasama niya, gaya ng ginawa mo dati." Nagulat si Boruto sa narinig. Ipinaliwanag ni Hachaya na tuwing ginagamit ni Kagura ang espada niya, nagbabago siya at nagiging parang halimaw. Noong bata pa siya, minsan ay nakapatay pa siya ng sariling kaklase. At dahil siya ang apo ng ika-4 na Mizukage, si Yagura Karatachi, takot siya na maging kagaya ng kanyang lolo. Pero agad na sagot ni Kagura, "Hindi ako katulad ng lolo ko." Muling umatake si Hachaya at naitulak si Kagura. Sumugod si Boruto para tulungan siya, pero isang lalaki ang biglang hamarang at hinawakan siya. Habang abala si Boruto, muling umatake si Hachaya kay Kagura. Pinrotektahan ni Kagura ang sarili gamit ang kanyang kahoy na espada, at sa counter-attack niya ay natanggal ang benda sa katawan ni Hachaya. Doon naman sumugod si Ayabi mula sa likod at tinamaan si Hachaya ng malakas na suntok sa mukha. Samantala, nakawala si Boruto at nailigtas si Denki. Nanghihina si Hachaya at kinuha siya ng mga kasamahan niya para tumakas. Sa susunod na eksena, tinanong ni Mitsuki si Kagura, "Totoo ba? Apo ka talaga ni Yagura Karatachi?" Tahimik na tumango si Kagura. Sunod namang nagtanong si Denki, "Totoo rin ba na nakapatay ka ng kaklase noon?" Muling sumang-ayon si Kagura. Ipinaliwanag niya na tuwing hinahawakan niya ang kanyang espada, nawawala siya sa sarili at nagiging parang demonyo. Kaya natatakot siyang gumamit ulit nito. Dagdag pa niya, "Personal kong problema to, kaya baka mas mabuti nang lumayo ako." Maya-maya, makikita naman natin ang grupo ni Boruto na naglalaro ng shinobi cards. Paulit-ulit na nananalo si Denki, kaya nainis si Kagura. "Paano ka ba laging nananalo?" Ngunit natawa lang si Boruto at sinabing, "Kagura, kahit ganyan ka, hindi ko inisip na magiging ganito ka rin. Tignan mo, wala na yung mga tensyon sa mukha mo. Mas relaxed ka na ngayon." Ipinapakita na unti-unti nang nagiging magaan ang pakiramdam ni Kagura dahil sa pagkakaibigan nila. Ngunit dahil napunta siya sa maling barkada, naging kakaiba si Kagura. Sabi ni Kagura, dati may mga kaibigan siya pero ngayon hiwalay na siya sa kanila. Sabi naman ni Ayabi, ganito raw ang nangyayari dahil may dugo ni Yagura ang dumadaloy kay Kagura, hindi daw niya lubos na makokontrol ang sarili, kaya iniiwasan niyang makasama ang mga dati niyang kasama para hindi nila masaktan. Sumang-ayon si Kagura, "Oo, tama kayo. Sabi ni Boruto, hindi dapat mahalin mo yang pinapamana sa'yo. Ikaw mismo ang bahala sa buhay mo. Mabuti ka naman, huwag mong hayaang ito ang magdikta kung sino ka." Nagulat si Kagura at tinanong, "Bakit kayo mabait sa akin? Bakit ganito kayo makitungo sa akin?" Sagot nila, "Dahil magkaibigan tayo." Tapos sabi ni Boruto, "Siguro kaya nga pinili ka ni Jojira para maging miyembro ng 7 Ninja Swordsmen of the Mist. Sa tingin ko karapat-dapat ka, subukan mo nga." Naunawaan ni Kagura ang sinasabi nila,
at sa pagkakataong yun, panalo siya sa laro. Kinabukasan, tanaw natin si Chojuro na tinatanong si Kagura kung kumusta ang relasyon niya sa Konoha, Leaf Village. Sagot ni Kagura, mabait sila. Tinuring nila akong kaibigan at nag-enjoy ako kasama nila. Sabi pa ni Kagura kay Chojuro, handa na ako subukan ng iyong hinahandang espada. Sunod na eksena, makikita natin sina Hachaya at ang mga kasama niya na humihingi ng tawad sa kanilang leader, at ang leader ay si Joma, o si Juma. Pagkatapos, naghahanda si Kagura para sa pagsusulit sa Hiramikare, isang twin sword na kilala rin bilang the Twin Sword. Binigyan siya ni Chojuro ng isang susi, pumunta siya sa isang silid at inangat ang twin sword, ang Hiramikare. Nandoon din si Joma sa labas. Magsisimula si Kagura mag-practice ng paghawak ng espada. Dumating si Boruto at nagulat, "Oy, ang angas ng sword na yan. Pwede ko rin ba subukan?" Biglang may umatake mula sa tubig, nahuli silang dalawa sa isang net o puwersa at lumitaw ang isang lalaki na dati na nilang nakita. Sabi ng lalaki, matagal na tayong hindi nagkita. Iniligtas niya ang dalawa mula doon. Pagkatapos ay sabi niya kay Joma, Kagura, hawak mo na ang Great Twin Sword. Panahon na para patayin ang anak at simulan ng digmaan. Tumanggi si Kagura at sinabi niyang, gagamitin ko ang espada para sa mabuti lang. Naalala ni Kagura ang nakaraan, nakipagdigma siya dati sa isang batang kalaban habang nagte-training, at tinutukan niya ito ng todo. Kahit napinsala niya ang kalaban, hindi siya tumigil, patuloy siyang umatake. Nilapitan siya ni Joma at hinadlangan ng isang atake, "Anako ang sugat para sa iba." Nang subukan ulit ni Kagura umatake, pinigilan ni Joma ang espada niya gamit ang sariling mga kamay. Doon nila napagtanto na may dugo ni Yagura si Kagura, dahilan kung bakit dati naging marahas siya. Balik sa kasalukuyan, napaluhod si Kagura. Tinanong siya ni Boruto kung ayos lang ba siya. Biglang umatake si Boruto kay Joma, pero magaan lang nitong naiwasan. Pinalipad ni Boruto ang ilang shuriken, pero naharap yun sa espada at madaling napigilan ni Joma. Gumawa si Boruto ng Shadow Clone at umataking may kasamang electric charged body attack, pero nakuha rin ni Joma ang lahat ng hindi nahihirapan. Muli umaksyon si Boruto, pero may dumating na babae na hinadlangan ang mga clone gamit ang kanyang espada. Mula sa tubig, dumarami pa ang mga tao na lumalabas, kinabahan si Boruto. Ginamit niya ang wind style upang mabilis umalis at nilagay pa ang kuryente sa mga kanay niya habang papalapit siya kay Joma para umatake. Ginamit ni Joma ang water style para itaboy si Boruto, sabay-sabay na nahulog si Boruto sa tubig. Agad siyang hinatak palabas ni Kagura. Sabi ni Joma, kami ay mula sa Hidden Mist Village, mga bagong kandidato ng ninja swordsman. Sagot ni Boruto, hindi ba kayo ignorante? 6 kayo. At sabay niyang utos kay Kagura, patayin mo siya. Nagulat si Kagura at tanong niya, ako na ba ang ika-7? Sagot ng mga tao roon na nagbubunyi, kung papatayin mo ngayon ang anak ni Hoga, sisimulan agad ang digmaan. Sa pagkasira nito, parurusahan namin ang lahat. Kinuha ni Kagura ang espada at tila handang patayin si Boruto, pero biglang itinapat niya ang talam kay Joma at sabi kay Boruto, umalis ka dito, Boruto. Basa na ang mga kamay ko sa dugo. Ayokong patayin ka. Umalis si Joma at sasama rin si Kagura. Nagtataka si Boruto at sigaw, bakit kayo sasama sa kanila? Hindi pinansin ni Kagura ang sigaw niya. Nanghihina si Boruto kaya nawalan siya ng balanse at nahulog. Nagkamalay si Boruto at nakita niyang nasa harapan niya si Sarada. Tinanong niya, gaano na ako katagal na nawalan ng malay? Lumalabas si Hachaya rin, yung dati nilang nakipaglaban, at galit na tinanong ni Boruto, ano ginagawa mo rito? Kasama ka rin nila, di ba? Lumapit si Hachaya, humingi ng tawad at nagkwento, pinagsamantalahan raw siya ng isang tao at itinapon sa isang imburnal. Inalagaan siya ni Sarada kaya ngayon nandito siya at humihingi ng patawad, hindi na ako sasama sa kanila. Patawarin mo ako, sabi ni Boruto kay Sarada, kailangan nating iligtas si Kagura. Dinala siya ni Joma, sisimulan nila ang isang digmaan. Tinanong ni Boruto si Hachaya, ano ang relasyon ni Kagura at si Joma? Sagot ni Hachaya, minsan nasaktan ni Kagura si Joma at hindi niya makontrol ang emosyon. Ginagamit iyon ni Joma para manipulahin siya, sobra ang galit at paakit na naramdaman ni Kagura. Sumingit si Sarada, kailangan natin sabihin kay Sensei.
Pinigilan siya ni Boruto, ako ang leader ng field trip, kung gagawin natin yun, matatapos ang buong trip. Sumunod si Sarada at nagdesisyon silang iligtas si Kagura. Makikita naman natin si Sejoma at ang kanyang grupo na nasa tabi ng mga ibang espada. Sabi nila, panahon na para simulan ang digmaan. Kinuha nila ang mga espada at biglang umatake ang mga robot na nagbabantay, pero ginamit nila ang espesyal na kapangyarihan ng mga espada at winasak ang mga robot. Tinanong ni Kagura si Sejoma, maaari mo bang gawing revolusyon ang 7 ninja swords? Sumagot si Sejoma na dati niyang sinuportahan ang Ferrero Lord ng Land of Water dahil ayaw nitong suportahan si Chojuro, patayin niya raw yun para gawing bagong Mist Village ang lugar. Pinakita ni Sejoma ang kanyang sugat at muling pinukaw ang damdamin ni Kagura, ililigtas kita. Babaguhin natin ang village na ito at babalaikan natin sa Blood Mist Village. Dagdag pa niya, may paandar na ako laban kay Boruto para hindi siya makaalis. Magtatayo tayo ng bagong nayon, at ipagmamalaki mo ang dugong nasa iyo. Gulat si Kagura sa narinig niya. Sunod na eksena, si Mai ang nagtanong kay Chojuro kung sino ang gumawa ng duplicate key. Sagot ni Chojuro, ako ang nagbigay ng susi kay Kagura. Bigla napansin ni Mai ang mensahe mula kay Sejoma at sabi niya, hindi titigil to, nahulog na naman si Kagura sa bitag niya. Sambit ni Chojuro, sanay siyang manghok sa puso ng tao. Nagpasya si Chojuro, papipigilan ko ang 7 ninja kung umatake sila sa atin, aalisin ko sila, kahit na si Kagura pa yun. Dumating sina Boruto at Sarada at ipinaliwanag ang lahat kay Chojuro. Sabi ni Boruto, kailangan natin iligtas si Kagura, inosente siya. Ginamit ni Sejoma ang emosyon niya para silipin. Ngunit tumanggi si Chojuro, ito ay usaping panloob ng aming nayon. Huwag na kayong makialam. Nagkunwaring nasaktan naman si Boruto, binugbog nila ako ng sobra. Kung malaman ng tatay ko, hindi ko alam ang gagawin niya. Dahil doon, pumayag ang mga taga-nayon na tumulong. Pinapabilis nila ang paghahanda at paghahanap sa grupo ni Sejoma. Sa susunod na tagpo, naririnig natin si Sejoma at ang mga kasama niya na nagbabalak, ibabalik natin ang nayon bilang Blood Mist Village. Sa kabilang banda, si Kagura naman ay nagsasabing kailangan niyang sumunod kay Sejoma dahil siya lang daw ang nakakaintindi sa kanya, at kung lalaban si Boruto, marahil susunod siya. Makikita rin sina Boruto, Sarada, Denki at iba pa. Sinasabi nila kina Denki at Inojin na aalis muna sila sa isang mahalagang misyon at magbibintang na may dahilan kung may magtanong. Napaisip sina Denki at Inojin, mukhang may kakaibang nangyayari, kailangan nilang alamin. Sa huling tagpo ng bahagi na ito, nakuhanan natin si Ayabi na nakahuli si Hachaya at tinatanong kung may alam siya tungkol sa pagkawala ni Kagura. Narating ni Suigetsu si Mitsuki at tinanong kung bakit napakalayo ng pinuntahan nito. Sagot ni Suigetsu, pinadala ako rito ng tatay mo. Kaya huwag kang makisawsaw, pero ang gang ng mga bata ay iniisip na sila ang 7 ninja swordsman. Hindi niya inakala na pagbalik niya rito, ganito ang madadatnan. Tanong ni Mitsuki, ibig sabihin ba nito na nandito ka dahil kay Shizuma? Kasunod, lumabas sina Shikadei at Inojin at nagulat. Oy, ano tung nakita natin? Hinahanap lang natin si Boruto ah. Biglang sumulpot si Suigetsu sa likuran nila. Huwag kayong gagalaw kung ayaw niyong ipadala ko kayo sa kabilang buhay. Pero dumating agad si Mitsuki at sinigaw. Teka, mga kaibigan ko sila. Doon naisipan ni Mitsuki ng plano. Sabi niya kay Suigetsu, kung tungkol lang sa pagsunod sa rules, sabihin mo na lang kay tatay na napunta ako sa kalaban. Umiling si Suigetsu, hindi ka na talaga magbabago, bata. Pagkatapos ay iniabot niya kay Mitsuki ang isang scroll at dagdag pa niya. Ikaw na ang tumalo kay Shizuma sa halip ko. Napangiti si Mitsuki. Ibig sabihin, galit ka rin kay Shizuma. Sa susunod na eksena, makikita natin sina Boruto at ang grupo na naghahanap sa 7 ninja swordsmen para pigilan sila. Sabi ni Shizuma, akala mo ba, Chojuro, kaya mo kaming pigilan mag-isa? Sagot naman ni Chojuro, ito'y maliit na labanan lang. Ang layunin ko lang ay hadlangan ka. Pagkatapos, nagcast si Shizuma ng barrier jutsu at biglang nabalot ng makapal na hamog ang paligid. Inatake si Chojuro ni Hebiji at nahuli siya, habang si Bunte naman ay umatake kay Sarada at itinulak siya pababa. Si Boruto naman, wala nang makita dahil sa hamog kaya naghintay na lang siya sa isang pwesto. Samantala, patuloy ang pag-atake ni Bunte kay Sarada,
pero naiwasan ito ni Sarada ng maayos. Habang nagpapatuloy ang laban, tinamaan at nasugatan si Chojuro, ngunit kahit ganoon, sinusubukan pa rin niyang kausapin ang mga dating estudyante para matauhan sila. Hindi sila nakinig at sabi nila, "Hindi mo isinulat ang pangalan ni Yagura sa bato, iniinsulto mo siya. Kaya kailangan mong mamatay." Agad silang umatake, pero pilit pa ring nakikipaglaban si Chojuro. Dumating naman si Kagura sa lugar kung saan naroon si Boruto. Sabi ni Boruto, "Kagura, umalis na tayo rito." Pero sagot ni Kagura, "Sinabi ko na sayo, huwag kang pumunta. Bakit ka nandito?" Kasabay nito, umatake si Hisako kay Chojuro, pero mabilis na nakaiwas si Chojuro, kinuha ang espada, at pinutol ang mga virus ni Hibiji para makalaya. Sinubukan niya ulit silang kausapin, ngunit tumanggi pa rin sila. Sigaw ni Hisako, "Wala kang silbi nang wala ang Hiramikare." Sagot ni Chojuro, "Hindi mahalaga kung anong espada ang dala mo. Ang importante ay sino ang gumagamit at gaano kagaling ang pamamaraan niya." Muli siyang pinagtulungan ng lahat, pero nagawang umiwas ni Chojuro sa mga atake. Samantala, patuloy ang laban ni Sarada at Bunta. Ginamit ni Sarada ang Sharingan para makita at ma-analyze ang galaw ng kalaban. Sinubukan niyang ipasok si Bunta sa Genjutsu, pero nakailag ito. Gumawa si Bunta ng hand signs at gumamit ng jutsu para umatake kay Sarada, na muntik ng matamaan. Nalaman ni Bunta na may Sharingan si Sarada at posibleng makopya nito ang mga jutsu niya, kaya nagsimula siyang magtago. Ngunit hindi nagtagal, umatake siya gamit ang lightning ball, at paulit-ulit niyang binato ito kay Sarada. Tinamaan si Sarada at nahulog sa tubig, ngunit biglang lumabas ang lightning shark at kinain siya. Laking gulat ni Bunta nang malaman na shadow clone lang pala yun. Sa puntong yun, umatake si Sarada mula sa likuran. Muli silang nagpalitan ng atake, pero na-dodge ni Sarada ang lahat gamit ang Sharingan. Nang muling gumamit ng lightning ball si Bunta, kinopya ito ni Sarada at nakaiwas. Galit si Bunta at gumamit ng fish lightning attack, pero muling nakopya ni Sarada at ligtas na umiwas. Nagpalit ng chakra si Bunta kaya hindi ito nakopya ni Sarada gamit ang Sharingan. Bigla siyang inatake ni Bunta gamit ang Ninja Thunder Armor, mabilis na lumapit at sinakol siya bago ibagsak sa tubig. Habang lumulubog, napansin ni Sarada na mabilis na papalapit sa kanya ang isang lightning shark. Samantala, makikita natin sina Boruto at Kagura na patuloy na naglalaban hanggang sa parehong mapagod. Biglang dumating si Shizuma, handang patayin si Boruto. Pero pinigilan siya ni Kagura at sinabi na siya na ang bahala. Kaya umalis si Shizuma, at si Kagura naman ay umatake kay Boruto. Kasabay nito, makikita natin si Mitsuki na papunta rin kay Boruto. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Suigetsu bago siya umalis, na gamit ang scroll na yun. Kaya niyang iligtas si Boruto at talunin si Shizuma. Balik kay Sarada, nagawa niyang kopyahin ang lightning-style jutsu ni Bunta kaya nakaligtas siya mula sa atakeng lightning shark. Pagkatapos nito, nakipaglaban siya ng direkta kay Bunta. Nagulat at naiinis si Bunta dahil hindi niya inasahan na makakaya iyon ni Sarada. Sa kabilang banda, sina Hisako at Hibichigo ay pagod na matapos lumaban kay Chojuro. Sinabi ni Chojuro, "Mukhang hanggang dyan na lang ang kaya ninyo." Dahil doon, umatake si Hibichigo pero madaling na-block ni Chojuro at gumanti ng malakas na atake. Nakatakas si Hibichigo, pero muling umatake si Chojuro at tinamaan siya sa tiyan, dahilan para mawalan siya ng malay. Hinarap naman ni Chojuro si Hisako at sinabihang ibaba ang espada. Tumanggi si Hisako at umatake kahit takot. Ngunit naharang ni Chojuro gamit ang kanyang sira ng espada. Pinutol din niya ang ninja band ni Hisako, dahilan para mabigla at mawalan ng malay ang huli. Pagkatapos, kinuha ni Chojuro ang espada ni Hisako at tinanong si Kyu kung gusto pa niyang lumaban. Sumuko si Kyu at nagmakaawa. Mula sa malayo, sinabi ni Ichiro Uta, "Chojuro, mukhang kamatayan mo ay nakatakda sa kamay ko." At umatake siya. Pero biglang dumating si Ayabi at hinarang ang atake. Tinanong siya ni Ichiro Uta, "Mag-isa ka lang ba o may kasama ka?" Sinagot siya ni Ayabi, "Para sa kagaya mong basura, sapat na ako." Nagsimula ang kanilang laban, at kahit na-block ni Ayabi ang atake, ngumiti si Ichiro Uta dahil may nakatagong pagsabog ang kanyang espada. Ngunit mabilis na naglabas ng isa pang espada si Ayabi at sinugatan siya.
Sinabi ni Ichiro Uta, hindi ko hahayaang makialam ka sa plano ko. Lord Shizuma, nasa inyo na ang lahat. Pagkatapos ay pinasabog niya ang sarili gamit ang espada. Balik kay Sarada, halos hindi na siya makatakas kay Bunta dahil sobrang napagod na siya sa paggamit ng Sharingan. Naisip niya ang isang ideya nang mapansin ang mga bula sa tubig. Natagpuan siya ni Bunta at muli siyang inatake. Sa sunod-sunod na pag-atake, nahulog si Sarada sa patibong at tinaga siya ni Bunta sa leeg. Sabi ni Bunta, hindi ka dapat nakisali rito. Pero nagulat siya nang mapagtantong nasa genjutsu pala siya ni Sarada. Tinanong niya, kailan mo ginawa ito? Sagot ni Sarada, noong umatake ka sa akin. Agad siyang naghagis ng paper bomb sa tubig na sumabog at tumama kay Bunta. Nasugatan si Bunta, pero nawala naman ng malay si Sarada dahil sa sobrang gamit ng chakra. Yan ang buod ng Boruto Series Recap Part 11. Kung gusto mong panoorin ang mga naunang episodes, makikita mo sila sa channel playlist o sa description. Siguraduhin mong mapanood ang lahat para tuloy-tuloy ang kwento. Kita-kits ulit tayo sa susunod na Boruto Series Recap.